Itinutulak ng Bangko Sentral na gawing libre ang transfer fee o singil sa pagpapadala ng pera sa ibang account o e-wallet. Para iwas hacking o scamming, pinag-aaralan din ang dagdag proteksyon higit sa OTP. Nakatutok si Darlene Kai. Halos hindi na nagdadala ng cash si Queenie kaya suki na siya ng online banking at e-wallets. Nakakatakot hold upin ka, mas secured yung online banking. For example, kakain kami, pupunta ka sa ibang bansa, magagamit mo rin yon. And payments, bills. Less chance ding mawala ng barya. Ang kaso, sa transfer fees naman siya napapagastos kung nagpapadala sa ibang account o e-wallet. Mababa na ang 100 piso sa isang linggo. Malaking bagay yun, lalo na pag commuters ka. Pamasahin mo lang yun pwede na diba? Balikan. Kaya, approve sa kanya ang mungkahi ng Bangko Sentral na zero transfer fee sa interbank transactions. Yan ay nasa 8 pesos hanggang 75 pesos kung InstaPay o 8 pesos hanggang 600 pesos naman kapag PesoNet. Pabor na pabor yan. Ang transfer fee ngayon, 10 pesos pag parehas ang bank. Sa ibang mga bangko, depende sa mga bangko, 25 pesos. Pati mga negosyong gumagamit ng online banking tulad ng kainang ito, makakatipid. Praktikalan na rin po kasi. Yung fee po namin dun sa transfer is madadagdagan po namin sa sahod ng ng mga employees namin. 2024 pa yan isinusulong ng Bangko Sentral base sa isang draft circular. Pero para lang ito sa personal na transaksyon o mga electronic fund transfers na hindi lagpas ng 10 beses sa isang linggo. O sa mga micro merchants o maliliit na negosyong hindi lagpas sa 250,000 pesos ang benta sa isang buwan. Yung draft circular. So yun yung unang salvo to get the sense of both demand side and supply side. On the supply side, yung mga sumuporta, pero may mga express that it will affect their business. And also another large number said provide us a soft landing. Sa ngayon, humihiling ang ilang bangko ng palugit na kailangang ikonsulta muna sa Monetary Board. Hirap lang magbigay ng timeline. If ever within the year, it's a policy and then maybe we'll provide for a reasonable transitory provision. Like what? 2 years daw so that they could, adapt. Pinag-aaralan din ng BSP ang paghahanap ng mas ligtas na paraan ng pagsisiguro na legit ang mga transaksyon. Bukod yan sa nakasanayan ng OTP o one-time passwords o yung mga numerong ipapadala sa inyo para kumpirmahin ang transaksyon. Pero sa ngayon, sanay na sa OTP si Roniel sa paggamit ito sa kanilang trabaho na mas marami raw ang gumagamit ng isang account. Mahirap anya kung isa lang ang makaka-access tulad ng sa fingerprint o facial recognition. Like nasabi po na marami kaming humahawak, yung pagpasa po sa amin, mas mahirap nga po yun. Yung transfer po sa amin nung unlike mo ng OTP na kung mismong galing dun sa boss namin, masasend nila sa amin yung OTP, mas madali po talaga. Sabi ng Bangko Sentral, depende yan sa bangko at sistema nito. Sa iba, pwede ang OTP. Pero baka dapat anya mas high-tech sa iba tulad sa digital banks. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.